Abogado ni Roger Dominguez inireklamo ang pag-inquest sa kanyang kliyente sa reklamong carnapping with homicide noong Biyernes. Ayon kay Atty. Joey Cruz, mali ang ginawang inquest proceedings dahil paglapag sa batas trapiko lamang na aresto si Dominguez. Bago mag-inquest sa reklamong carnapping with homicide, nauna nang na-inquest si Dominguez sa reklamong paglabag sa Land, Transportation and Traffic Code at Usurpation of Authority. Dalawa magkaibang city prosecutor ang nag-inquest kay Dominguez. Tinuturo si Dominguez sa suspect sa pagdukot at pagpatay sa car trader na si Benson Evangelista. Yan ay matapos ma-recover sa tinutuluyan niyang hotel ang sasakyan na ibebenta sana ni Evangelista. Ang kaunay balitang yan, mausap natin si Atty. Joey Cruz, abogado po ni Roger Dominguez. Atty. Cruz, good morning. Good morning po, Mr. Arnold. Opo, paanong illegal po yun? May nauna ng kaso na isinampan na pinangalanan na rin po si Roger Dominguez, attorney. Opo, kasi po ang inquest proceedings po ay naaayon po yan sa mga taong na-aresto ng walang necessary warrant of arrest. Opo. Yung pong sa kanilang traffic violation, yung po ay simpleng pag-i-issue lang po ng ticket. Simpleng pag-i-issue lang po ng ticket yun. Tapos po, yun namang sa usurpation of authority, ay hindi naman po yung kanyang ID ay ipinakita niya yung kanyang lisensya na talagang nakalagay doon na siya ay Roger Santos Dominguez. Kaya po, nakapagtataka na hulihin nila to sa ganitong kaso lang. Wala ba siyang pending warrant of arrest dun sa carnapping with homicide naman ho? Noon na lamang po pumasok na nagkagulo na sila. Ngayon, nagpakuha sila ng bench warrant dito sa 11 ng Malolos. Sa kadahilanan nga na noong nagkaroon ng hearing noong February 2, 2011, ay hindi nakadalo si Roger Dominguez sa pangamba na baka siya ay arestuhin ng walang warrant, gaya nung ginawa sa kanyang kapatid na si Raymond Dominguez. So, sa visa po ng bench warrant na inisyu ng ating RTC 11, ay yun ang ginamit nilang basihan sa pag-aresto kay Roger Dominguez. Ngayon naman po, dahil sila nagkakagulo at ini-issue nila, nung bago nila makuha yung bench warrant, kung ano ang ikakaso nila kay Roger, naisipan nila itong nag-counterflow sa traffic at saka ng usurpation of public authority. Paano yung possession po nung sasakyan? Ay, yung sasakyan po siguro sa ngayon ay nasa pangangalaga ng ating kapulisan. Dala-dala ho nitong si Roger, so hindi ho ba siya pwedeng ma-inquest dahil doon sa carnapping? Ay, yun po, kasi sa carnapping, yun po ay matagal nang nangyari yung carnapping. Hindi naman po nahuli sa akto si Mr. Raymond Dominguez. Kaya yung ating piskalya sa Quezon City, kay Assistant Prosecutor Acheta, ay nag-issue ng isang regular preliminary proceedings na naka-schedule kahapon na binibigyan ng karapatan si Roger Dominguez na magsumite ng karampatang counter affidavit. Pero hindi na po yun nangyari sa kadahilanan na nung hinuli nila si Roger. Nung umaga ay iningkes sa traffic violation at saka sa usurpation of authority. At nung hapon naman po ay iningkes naman dito sa pagkamatay naman ni Benson. Anong legal na hakbang nyo rito, attorney? Ay, yun naman po sa... Pupunta kayo sa prosecutor? Ay, mapag-uusapan po yan sa hukuman kung sakalit mapagpasyahan ng ating city prosecutor na isampa ang kaso lang. Pero sa tingin nyo, illegal yung pag-inquest? Illegal? Kasi po, kung titingnan natin, talagang medyo hindi maganda dahil isang kaso sa pagkamatay ni Benson na isinampa kay Roger, dalawang piskal ang mahawak. Kung patong-patong ho ang kaso, at saka isang inquest at saka isang regular preliminary hearing. Hindi ba pwede samantalayin? Nahuli na nga. Patong-patong yung kaso. Meron po.
Kasi po hindi naman po sila nahuli ng warrantless arrest dito Okay. sa pagkamatay ni Benson Okay. Kaya nga po nag-schedule yung ating city prosecutor ng Okay. isang regular preliminary investigation. Attorney, maraming salamat po. Ay, salamat po, Mr. Arnold. Attorney Joey Cruz, abogado po ni Roger Dominguez. Samantala, makakusap din natin Chief Superintendent Benito Estipona, Commander ng Special Investigation Task Group ng CIDG. Chief Superintendent Estipona, good morning po. Hi, good morning sa iyo, Arnold. Opo, reaksyon po rito na nakitaan po ng abogado na medyo illegal daw yung pag-inquest dito kay Roger Dominguez dahil nahuli lang daw siya ng traffic violation tapos yung inquest proceedings daw po carnapping with homicide. Alam mo, Arnold, Oo. kanya-kanyang pananaw yan, ha? Oo nga, Kaso na yan, oo. ano? Pero with hawak all nyo na due di ba? respect- Oo. With all due respect dun sa lawyer ng mga Dominguez, Oo. sa amin naman, dito sa mga kapulisan, ang ating trabaho rito ay imbestigahan nga itong kaso at ito nga ay ating pinaninindigan na siya ay nahuli unang-una sa kanyang traffic violation at sa Opo. usurpation of authority. Opo. Pangalawa ay doon sa kanyang bench warrant sa issue ng Bulacan Court. At pangatlo po ng dahil po sa hot pursuit operations dito sa carnapping with homicide sa Evangelista case. Aha. Ito pong kasong ito ay atin ang idinulog sa ating piskalya through inquest at ito po pinauubayan natin sa wisdom ng ating piskalya at mga husgado para po i-resolve. Oh, kasi may nauna ng kaso hindi ba? Totoo po yan. Oo. So ngayon, kumbaga nahuli nyo na siya. Ganun naman ang natural, di ba? Pag inalam nyo at may mga patong pang kaso, naharapin niya rin ito. Totoo po yan. Oo. So, hindi kayo naniniwalang may irregularidad dito sa nangyaring ito kay Roger? Para po sa amin, tama lang po ang ginawa ng ating mga pulis. Aha. At ito nga pong kasong ito ay atin ang isinumite sa prosecution office ng Quezon City para po sa kanilang wisdom para i-resolve po itong kasong ito. Okay. Ano ba to? Bailable ba to, Superintendent? Ang aking po pagkakaalam, ang carnapping with homicide ay no bail po ito. No bail po. Okay, maraming salamat po. Thank you very much din po, Arnold, sa pagkakataong ito. Chief Superintendent Benito Estipona, Commander ng Special Investigation Task Group ng CIDG. Ilang mahalagang artifacts sa Egyptian Museum nawawala. Ninakaw po ang mga artifacts noong kasagsagan ng kilos protesta sa Cairo laban kay dating Egyptian President Hosni Mubarak. Kabilang sa mga nawawala ang ilang makasaysayang statue. Ayon sa mga otoridad, tila alam ng mga magnanakaw kung ano-ano ang mga kukunin nilang art pieces. Dumiretso raw kasi agad ang mga ito sa glass case sa first floor at nilampasan ang iba pang artifact. French bullfighter na sinuwag ng toro sa Colombia, nagpapagaling na. Batay sa report, aabuti ng 6 na linggo bago tuluyang gumaling si Sebastian Castella. Nabalian ng buto sa balikat si Castella matapos bumagsak nang iwas-iwas siya sa ere ng toro. Pero tagumpay naman ang bullfighter sa kanyang laban dahil nagawa niyang pabagsakin ang toro sa pamamagitan ng saksak. Amazing Balita! Iba't ibang figura na gawa sa tsokolate bida sa isang festival sa Ukraine. At isa sa mga patok sa mga manonood ang chocolate train na umiikot sa Chocolate City. Labis din kinagigiliwan ang malaking heart na gawa sa chocolate dominoes na tumitimbang sa 70 kilos. Pero hindi lamang mga mata nila ang nagpista sa ganda ng mga opera, kundi pati ang mga tiyan nila. Maaari kasi silang kumain ng tsokolate roon. Nagtapos ang Chocolate Festival sa paggawa ng isang higanteng chocolate cake bilang pagdiriwang ng Valentine's Day. Oras na para sa unang chika, narito si Luwan D. Luwan. Thanks, Igan. Ninreveal ng mga po yesterday ang mga wagi sa 53rd Grammy Awards na ginanap sa Los Angeles, California. Balikan po natin ang mga wagi at ang mga agaw eksena sa report na ito. Tatalbugan sa red carpet ang mga artist na nagsirampa sa 53rd Annual Grammy Awards sa Staples Center sa LA. Nariyan ang mga A-lister gaya ng American Idol judge na si Jennifer Lopez at asawang si Mark Anthony. Present din si Nicole Kidman na sinamahan ng kanyang country music singer husband na si Keith Urban. Agaw atensyon naman si Katy Perry na may pakpak pa habang kasama ang hubby na si Russell Brand. Standout naman ang animalistic fashion ni Nicki Minaj. Pero lahat sila
Talbog sa higanting itlog na ito na ang laman, walang iba kundi si Lady Gaga na nagpakita na lang mismo sa kanyang performance sa stage. Ang teen heartthrob na si Justin Bieber nag-perform din kasama ang mentor niyang si Usher at ang anak ni na Will at Jada Pinkett Smith na si Jaden. Nominadong Best New Artist si Bieber pero tinalo siya ng bassist singer na si Esperanza Spalding. Tatlo naman ang naiuwing awards ni Lady Gaga kabilang ang Best Pop Vocal Performance. Thank you so much. Sa 10 nominasyon ni Eminem, 2 lang ang naiuwi niya. Ang Best Rap Album at Best Rap Solo Performance. Big winner of the night ang country group na Lady Antebellum na may 4 na awards, kabilang ang Record of the Year at Song of the Year para sa kanilang hit na Need You Now. Pero ang big surprise ng gabi ay ang Album of the Year na inakala ng marami na maiuuwi ni na Eminem o ng Lady Antebellum. Pero napunta sa Canadian group na Arcade Fire. Para sa unang balita, Rosetti Rivera reporting. Balita naman mula sa royal couple ng UK. Entourage para sa royal wedding ni na Prince William at Kate Middleton unti-unti na pong nabubuo. At katunayan, ayon sa Twitter account ng British Royal Residence na Clarence House, inimbitahan na raw ni Prince William ang kapatid niya si Prince Harry para maging best man sa kasal. Habang si Kate naman, pinili niyang maging maid of honor ang kapatid niyang si Philippa Middleton. Sa April 29 na ang pinakaabangang kasal sa Westminster Abbey. I'll be back for more showbiz updates. Balik muna tayo kay Rhea. Salamat, Luan. Ilang GMA News stringer binigyan parangal sa 13th founding anniversary ng lungsod ng Kidapawan. Kinilala sina William Moore Magbanwa, Jonari Solmerano at Malu Manar para sa kanilang kontribusyon sa turismo ng lungsod. Mas nakilala daw ang Kidapawan sa bansa dahil sa coverage ng iba't ibang aktibidad ng lungsod. Isang plaque of appreciation ang pinagkaloob sa mga GMA News stringer. Panauing pandangal sa okasyon si Senator P.G. Ginggona at ilang opisyal ng lungsod. Makibalita na tayo sa latest sa daloy ng trapiko kasama si Lava Jover. Love! Maraming salamat, Igan, mga kapuso. Ito na po ang ating kakalsadaan at katrapikan sa mga lalabas pa lang ng kanilang mga tahanan. Unahin na po muna natin ang kahabaan ng EDSA Balintawak. Gamit pa rin po ang ating GMA traffic system. May kita ho natin ang magkabilang lane. Ang kaliwa ho ay patungo ng Makati area at ang kanang bahaging lane naman ay patungo ng Monumento. Napakaayos pa rin po sa mga oras na ito. Sa kanang bahagi naman po niyan sa itaas, medyo na naninilim-nilim pa. Ayan, makikita ho natin. Nagdidilim na rin ang paningin ng ating mga motorista dahil mahaba na naman po ang pila sa kanang bahagi hanggang makababa na po kayo ng EDSA Cubao. Ang kaliwa naman ho patungo ng Monumento at Norte ay walang problema. Sa iba pang bahagi naman po niya ay ang General Santos sa may Bikutan sa South, mga kapuso. Ang kaliwa ay patungo ng Doña Soledad Avenue at ang kanan may patungo ng C6 Road. Nakikita rin ho natin ang pagbagalan ho at malapagong na rin po ang magkabilang lane ng General Santos Avenue sa may Bikutan. Sa may EDSA Ortigas naman po sa kaliwang bahaging monitor po ninyo sa ibaba, makikita ho natin ang kaliwang bahaging flyover, no? Ito yung medyo mas mababa. Yan ay patungo ng Makati and South area. Ganun din, maayos pa naman. At ang flyover naman po natin patungo ng Cainta at Narauco Avenue, mga kapuso, ay napakaayos pa rin po ng daloy ng trapiko. Yung kanang bahaging lane naman po ng EDSA Ortigas, patungo po ng EDSA Santolan, ay wala hong problemahin ng ating mga motorista. Ayan, may coding ho tayo ngayong araw. Mga plaka ho nagtatapos sa numbers 3 and 4. Mga kapuso, sumunod po tayo sa batas trapiko. O pa rin po nag-isang Reyna na Kasada, Lava Duvers! Malaba dyan in everything. Balik sa iyo. Maraming salamat, Love. At ang hirit namin mamaya, 2 lalaki patay sa pamamaril sa Camarin, Caloocan City. At 13 video karera machines winasak sa Maynila bilang kampanya kontra sugat. At narito na po si Lynn. Ayan, naku mga kapuso, pamahal na po ng pamahala mga tinapay ngayon. Sayang naman kung may matitira sa inyo lagi, di ba? Tapos gusto nyo, tapunin nyo lang, sayang din yun, pero din yun. Kaya don't worry, dahil pwede pa yung diskartehan, pwede pa po yung kainin. Watch this. Ang mga leftover tinapay kaysa tuluyang masira at amagin lang ay pwede pang pakinabangan. Huwag itong itapon at imbis ay i-convert into a dish na magugustuhan nino man. Una, ang sobrang tasty bread pwedeng maging mini fried calzone.
Gamit ang baso bilang improvised rolling pin, i-flatten lang ng maigi ang tasty at tanggalin ang mga edges nito.